A Day in My Life as a Factory Worker dito sa bansang Hungary. Ako nga pala si Dek, gala ng gala kaya wala pa rin naiipon. Ito na nga pala yung last part ng ating video. Bago nga pala kami umuwi, ipupunta muna kami sa Namaste at Asian Bazaar. At dahil kagaling lang namin kahapon sa Pinoy Basket, at balak na sana namin puntahan yung sinasabi lang Divisoria. Kaso nga lang ay kulang na rin ang ating oras papunta doon. Kaya ang pupuntahan na nga lang namin ngayon ay Asian Bazaar at Namaste. Bali naglakad na nga lang pala kami para makatipid na rin. At para mapuntahan namin kaagad ang aming hinahanap. Heto na nga, gumamit na kami ng Google Map. At nung malapit na nga pala kami sa aming pupuntahan, umabot kami ng kalahating oras sa paglalakad. Ang una nga pala namin pinuntahan ay Namaste kaso sarado pa. Bali mag-aantay pa tayo ng 20 minutes para saktong bukas na ang Namaste. Bago nga pala tayo makarating dito sa Namaste mga dito ay may nag-aantay na rin pala dito na nauna na sa atin. Open na. Mga 10 minutes pa daw. Mga ano pa daw, mga 10 minuto. Okay, mga 10 minuto. So, pauwi na ako. Sawa mo ko sa vlog. Ay makikita mo yan. Oo. Bali nga pala mga tito, sumama lang ako at hindi nga pala ako bibili. Bali nga pala totoo niyan ay sinamahan ko lang sila pumunta dito sa may Asian Bazaar at Namaste. Pagkatapos nga pala nilang mamili sa Namaste ay didiretso na kami sa may Asian Bazaar para bumili daw ng isda at pusit. Bali nga pala yung dalawa kong kasama ay pumasok na at ako na lang maiiwan sa labas at babatayan ko yung mga gamit namin. Pagkatapos naman nilang mamili ay didiretso na kami sa may train station ng Newgati. Dahil uuwi na nga pala kami dahil bukas ay may pasok na naman tayo sa trabaho. At shoutout nga pala kay Christian Mata Alarde. Sabi nga pala niya ay idol ask ko lang po kung nag-aaral ba tayo ng lingwahe dito sa Hungary. At ang sagot ko naman mga tito ay yes po, ay nag-aaral po kami ng Magyar. Pero nung nasa Pilipinas kami ay nag-apply lang kami at wala kaming exam. Pero sinabi sa amin ng agency namin na ang pag-aaralan din namin ang Magyar. Lalo na pag nagtrabaho ko na dito sa may Hungary at para magkaintindihan kayo. Pero yung mga pinag-aaralan ko dito malito yung mga simpleng lingwahe lang nila. About sa trabaho, sa pagka-travel ko dito sa may Budapest, at pagbibilang na rin gamit ang lingwahe nila. Medyo sa una ay nakakalito at mahirap. Pero napaka-importante pag-aralan ang lingwahe nila. Alam nyo kung bakit? Dahil hindi mo rin may iwasan na marami din bully dito mga katito. Kaya kailangan mo pag-aralan ang lingwahe nila at para maintindihan mo at para maunawaan mo ang sinasabi nila sa'yo. At lalo na yung mga masamang lingwahe na hindi mo dapat marinig sa kanila. Pero syempre mga tito, Pilipino tayo. Papadaig pa ba tayo? Hindi, biro lang mga katito. Isa lang yun sa paalala ko mga tito para aware kayo sa mga mangyayari. Katulad nung kauna-unahang pasok ko sa trabaho, at ayun na nga, meron akong nakaharap na isang Hungarian. At yun ang pinakayo ko sa lahat ng pagsasalitaan ako nang hindi ko gustong marinig. Buti na lang ay meron akong naalala na pwedeng sabihin sa kanila para tigilan nila ako. Sinabi ko nga sa kanila ay nemsabad, na ang ibig sabihin ay hindi pwede or bawal ito. Pwede mo rin sabihin sa kanila ng hadaba, na ang ibig sabihin ay tigilan mo ko. Bali nga pala sinabi ko yun mga tito sa mga katrabaho kong bully na Hungarian. Pero kung sa boss mo sasabihin yun, ay uwi ka na talaga. So ito na nga mga lito ay uuwi na nga pala kami at nakahanap na kami ng aming masasakyan. Sa pag-aantay namin mga lito ay dumating na nga pala yung tren papunta ng Debrecen. At hahanapin na nga pala namin yung seat number namin. Sa ating ticket kasi mga lito may nakalagay na bagun at number seat kung saan tayo uupo. So hanggang dito na mga lito ang ating video at kung bago ka lang sa aking Facebook page, YouTube channel at TikTok account, mag-follow ka na, mag-subscribe ka na at i-share mo na rin ang ating video. Just follow Tito Dek.